So, alright mga boss, nakabit na natin yung kanyang wheel sprocket. Ito mga boss, yan o. Bingkaw-bingkaw na ba? Alright, what's up mga bossing? So, for this video mga boss, magpapalit lang tayo ngayon ng panibagong chain set. So, set, ibig sabihin lahat. So, engine sprocket, wheel sprocket, tapos syempre yung kadena. So, ang ipapalit natin mga bossing na chain set o kadena, no? So, RK. So, yan, naging loyal tayo sa RK mga boss. Hindi to sponsored mga bossing. As in, gusto ko lang talaga siyang gamitin kasi sobrang tibay. Yung luma, siguro mapunta to ng 1 year and 2 months or 3 months, I think. And ito, RK mga boss, bago, no? Advanced seat treatment. Hopefully, mas matibay ito. Ito siya mga bossing. Ayan, RK. So, hindi ako nag-gold kasi dati gold to eh. Mas sobrang dumi lang. Kaya nag-nickel. Alright, silver. RK, ang size na ito, nagbaba ako ng 2 ngipin o teeth. No, nag-adjust ako ng 2 teeth. So, stock kasi na ito is 43. So, nag-41 ako, nagpa-speed ako ng konti. Ayan, RK. Ayan. I think Japan ano to? Ayan, made in Japan. Heat treatment. Tapos ito bago mga bossing, no? Bago to. With O-ring na to mga boss. Ito kasi walang O-ring to eh. Ayan, explain ko lang din sa inyo mamaya. Ayan, with O-ring. Ayan, may O-ring show. Alright, so hindi ko alam. Ngayon ko this is my first time na gumamit ng with O-ring na chain set, no? Or kadena. Yan, first time kong gumamit ng may O-ring. Tapos ito yung kanyang mga bossing engine sprocket na 14T. No? Ibig sabihin, itong ngipin na to is 14 peraso to. And stock size lang din to ng engine natin. Ayan, parehas lang to. RK lahat. So, ikakabit lang natin. Tanggalin lang natin yung nakakabit sa kanya kasi mga boss, ito, ang ngipin niya kasi sobrang sobrang tulis, no? Tapos yung sa engine sprocket ito budbud na rin. So ayan. Alright, adjust lang natin ito. So mga boss, ang gagawin natin ito ngayon is uunahin natin tanggalin yung kanyang engine sprocket para hindi mapwersa. So explain ko mamaya. Tanggalin ko lang. Ayan yung kaimtang ng aking engine sprocket. So, mga boss, iuunahin lang natin itong tanggalan yung engine sprocket kaysa rito sa kanyang wheel sprocket, no? Para hindi mapwersa mga boss pag tanggal natin ito mamaya ng engine sprocket, hindi mapwersa yung gear sa loob. So, ang gagawin natin mga boss, lalagyan lang natin ito ng kalang, no? Yung dito yung gulong. Yan, tapos ang gagawin ko is ikakambyo ko lang ng isa para may pangontra. So mga boss, ito na, sinetup ko na. Yan, nilagyan ko siya ng kalang, no? Dito. Ayan, no? Lagyan lang natin ng basahan dyan mamaya para hindi magasgasan yung mugs. Ayan, tapos para pagpihit natin dito mamaya mga boss. Ayan, pag naalin, tapos pagpihit natin mamaya, hindi magiging pwersado yung gear sa loob. Ang kukontra ito. Ito ang pipigil. Para makakuha natin yung lock. So, ganun lang. Para hindi mapwersa yung gear sa loob. Yan, nagkalang lang ako dito ng T-wrench. Ayan, T-wrench. Ayan. Para hindi mapwersa. Alright? Yan. Yun. Ganun siya kasimple. Tapos pipitin lang natin to. Medyo matigas to mga boss. Ayun. Ganun lang kadali. Hindi naman nagasgasan, no? Konti lang. Ganun lang. Alright. Ito yung lock. Meron pa tong dalawa. No, dalawang lock. Yan ito.
One more. Yun, basic lang. So, okay na to. Tanggalin na natin yung kontra. Tanggal na. Eto na siya. And then, tanggalin na natin yung lock sprocket. Oo, di ba? Ito mga boss, pagmumuka. Ano kung gaano na siya kapudpod. Gold to mga boss, gold. Sobrang tagal niya, no? Tanggal na yung kanyang kulay. Ito mga boss, yan, no? Ano, bingkaw-bingkaw na ba? Compare dito natin sa bago. Ayan, buksan natin to. Compare natin to. Ito yung bago. Ayan, layo. So mga boss, second step, tatanggalin na natin yung kanyang gulong. No? Para matanggal natin yung kanyang wheel sprocket. Yan, naka-pre-wheel pa naman doon. Suwabe pa. So malambot lang yung gulong natin. Tanggalin lang natin ito. Alright. Basic. So yan mga boss, natanggalan natin yung kanyang wheel sprocket o plate, no? Ayan, so nakakabit dito dati. Stock kasi nito ng size niya, sa stock talaga is 43. So nag-42 tayo. Ayan. So ngayon nag-adjust ulit tayo ng isang ngipin. So nag-speed tayo. Nag-advance tayo ng speed. So 41 ang kakabit natin. Alright, so gagawin natin mga boss. Linisin lang natin ito lahat, tapos kabit na natin agad. So, alright mga boss, update lang. Okay, malinis na siya, no? Ayan, malinis ng ating kahintang. Yung mga parts, malinis na rin. Ayan. Tapos yung gulong natin, medyo malinis na ng konti. Alright, niliguan natin siya. Alright, so, yun mga boss. Kakabit na natin yung bago nating chainset, no, na RK. Alright. So, alright mga boss. Kumpara natin to kinabit. So, i-reveal ko mga pala konti, no? Nasira yung ating neutral sensor. Ay naputol yung wire na basag. Kasi, nakarang weeks na naputulan tayo ng kadena, may pumasok dito na alambre, no? So, tumama siya rito. So, yun. Wala tayong pamalit. So, as of now, wala tayong neutral sensor. Ang kakabit lang natin muna ito. So, kumpara natin ito binaklas, ganun din ang pagbalik para hindi magkabulilyaso ang ating pag-install ng bagong genset. Kailangan unahin natin ito. Medyo masikip siya. Yun lang. Tapos, ang kanyang lock. Ito, may lock po mga boss. No? Ayan, lock po. Ito yung lock niya. Yan, ganyan lang siya. Tapos, yung kanyang dalawang lock. Ito lang procedure niyan. Alright. Ganyan lang siya. So, mamaya natin siya higpitan pag nakabit na natin yung kadena. Same procedure lang din. Tapos, yung kanyang lock. Ito na yung pinaka-lock niya. No? Dito yan. Tapos, ito. Pinaka-main lock. Yung pinaka-main lock niya. Alright. Yan, ganyan lang. So, kailangan natin pag higpit nito, makabit muna natin yung kanyang gulong sa likod para mahigpit na natin siya ng maayos. Kabit muna natin yan. So, alright mga boss, nakabit na natin yung kanyang rubber damper, no? Tire yan na rubber damper. Alright, ilinisin na natin ng konti para tumagal yung buhay ng ating bearing. Tapos, syempre mga boss, don't forget the spacer dito sa kanyang hub. Ayan. Huwag nyo kakalimutan yan. Napaka-importante at mahalaga yan. Tapos, kabit na natin yung hub. Kalimutan natin, don't forget. Yung kanyang tornilyo dito. Huwag natin kalimutan yun. 4 to mga bossing. Ayan, 4. Alright, ito na siya. Ito na lang kasimple. Kabit na natin. Ayan, nahigpitan na rin natin yan. Ang ginawa natin, kumalang lang tayo dito. Ayan. Tapos, para mahigpitan siya. At least, dun sa engine gear niya, hindi mapersa. So, ayan. Ito na yung ating kadena na with o-ring. Ayan, makikita niyo mga boss. Ayan.
Yan yung o-ring niya. Compare dito sa isa na wala tong o-ring. Yan. Ouch. Yan, wala siyang o-ring. So, ito nabili natin. Ito yung bagong design ng kadena, no? So, 428 siya, yung malaki. 428. Low o-ring with o-ring to. Yan. And kung makikita nyo, meron siyang outer plate, inner plate, pin, tapos seal ring. Tapos ito yung o-ring. No? So, ayun. Sinasabi dito mga boss na less ano siya, less ingay, no? Kasi nga meron siyang o-ring, protective lubricant. Ayun, di basta-basta lalabas yung lubricant nito sa loob kasi may oil to sa loob, ay may grasa, I don't know kung nalagay nila dito. So masasabi ko lang dito, less noise to, no? Ayun, mababawasan yung ingay ng kadena pag tuyong-tuyo siya. Ayun lang ang masasabi ko dito. Pero sa tagal, sa tibay, syempre tiwala na ako sa RK. Yun lang naman yung pinangahawakan ko dun. Kasi proven and tested ko yung RK, no? And, tumatagal siya ng mahigit 1 taon. Alright, so kabitan natin to. Ang haba nito is 132 length, no? Ganoon siya kahaba. So magbabawas tayo dito mga boss. Ayan, magbabawas talaga tayo dito mga boss kasi mahaba talaga to. So yun, meron akong pamutol ng chain, no? Para pang malupitan talaga to. So ito yung lock niya mga boss. May kasama siyang o-ring. So ayan mga boss, meron siyang grasa, no? Ayan, meron kasama siyang grasa sa lock. So ang ilalagay natin dito mga boss, ito yung high temp. Ayan. Nagmamarunong ako eh. Joke lang. Kulay blue. Bigyan natin ng grasa. Siyempre, don't forget the oil seal. O-ring ulit. Tapos lock. So, yan na mga boss. Nabalik na natin. Alright, naputulan na natin. Nakabit na natin yung lock. With o-ring din yun. So, ito na siya mga boss. May kasama siyang o-ring. Nalagyan natin siya ng o-ring. Alright, kabilaan yan. So, blue na grasa nilagyan natin dyan. High temp. Alright, so, dito, ang kahimtang dito, higpitan lang natin to. Dito kasi nahigpitan na natin, tapos higpitan na lang natin. Adjust natin, tapos okay na yan. So, yun mga boss, nagkalang lang tayo dyan para mahigpitan natin to. Yung kanyang engine sprocket. Yan, nagkalang lang tayo. Hindi ko na yan kinambyo, no? Para hindi ma-stress yung yung kahimtang sa loob. So, yun, okay na yan. Higpitan lang natin. Gamit lang tayo, syempre, ng ka-size niya, no? Na allen. Okay na yan mga boss, saktong higpit lang, smooth na yan. Tapos, ito yung main lock niya mga bossing. Ganoon lang kasi simple magkabit. Ito yung main lock niya talaga. Goods na yan mga boss. Alright, ganun kasimple. Tapos, balik lang natin yung kanyang cover. No? Yung cover niya dito. Alright, so, limpyo-limpyo na siya, no? So ngayon wala tayong neutral sensor, wala tayong neutral indicator kasi indicator lights kasi nga nabasag, naputol. So palitan natin ng bago yan. So what's up mga boss? So update lang, okay na to mga boss. Nakabit na natin, so may bago na tayong genset. So alright, so may kunting trivia lang ako mga boss. Trivia nga ba talaga? O isang simpleng advice lang. So kapag magkalilinis kayo ng chain yung mga boss na tulad nito may o-ring ako, ang dapat na panlinis lang dito is mga boss is high pressure washer lang mga boss. Hindi pwede yung mga mainit na liquid tulad ng gas, ganun. Hindi pwede mga boss kasi masisira yung o-ring mga boss kasi rubber lang yan. So hindi pwedeng masira yan. So yun lang mga boss, bye bye!